Paano mo nga ba malalaman kung hindi ka na mahal ng partner mo, ng asawa, ng girlfriend mo, or ng boyfriend mo? Share ko yan sa video na ito. And tuturuan din kita kung ano ang pinakadapat mong gawin kung ikaw ay nasa situation na ganyan. So let's go! Paalala lang po mga kaibigan, ito po, nag-share ko ngayon is that signs lang. Hindi po ibig sabihin na kapag meron kang nakita na isa, dalawa, tatlo, is that confirm na hindi ka na mahal. And I cannot guarantee you sa totoo lang. Okay? Because I don't know kung ano ang exact na nangyayari sa inyo. Pero, makalaki lang po talaga yung mga chances na kapag nakita nyo itong mga signs na i-share ko, 10 na signs na i-share ko sa video na ito, ay malaki po yung chance na hindi na kayo mahal ng partner nyo. At ito pa, please, kasi if na-confirm nyo talaga at alam nyo na hindi kayo mahal ng taong mahal nyo, wala din lang kwenta po kung hindi nyo alam ang dapat nyong gawin or hindi, or wala kayong lakas ng loob para mag-decision. Well, tutulungan po kita sa last part. So, proceed na po tayo sa number 1 na sign na hindi ka na mahal ng taong mahal mo is that dumidistansya na siya. You know, kapag mahal mo isang tao, no matter kung ano man ang ugali niya, no matter kung ano man, kung gaano kalaki or kaitim yung toyo niya, hindi mo po desire na dumistansya sa kanya. Of course, sometimes kapag napagod ka sa isang lalaki, pag maayaw na siya sa'yo, or you know, naiinis na siya sa'yo, normal lang po na dumistansya yan. Pero ang point ko is that yung gustong-gusto na niya na malayo sa'yo, yung gustong-gusto niya or masaya siya na wala ka sa kanyang piling, that is why dinidistansya niya yung sarili niya. Mararamdaman mo yung kaibigan. Ito ang worst, kapag kasama ka, hindi siya masaya. Pero kapag malayo ka sa kanya, makikita mo sa kanyang post, sa kanyang mga pictures, sa mga updates ng mga friend niya na sobrang saya niya. Kapatid, it's a sign po na nawawala na or hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Masakit po, pero yun po ang katotohanan. Huwag kayong magalit sa akin. No? Number 2 na sign is that palagi siyang galit sa'yo nang wala namang sapat na dahilan. Kahit mga maliliit lang na bagay, sinisigawan ka, lagi siyang galit sa'yo. Well, in fact, sometimes ginagawa niya yung alibay para lumayo sa'yo. Alibay para makadistansya sa'yo. Alibay para hindi mo siya kausapin at magiging malaya na siya sa'yo. You know, sometimes nakakalungkot, pero ito talaga ang katotohanan. Ano? Yung palagi siyang galit sa'yo, palagi siyang bad trip sa'yo, but when it comes naman sa mga kaibigan niya, sa tao sa paligid, ay okay naman siya. It's a big sign. Sometimes, sa relationship, yung partner mo kinokorek ka. Okay? Ibang usapan po yon. Kapag kinokorek ka, ibig sabihin, mahal ka. Kasi ayaw niya na ikaw ay madisgrasya. Ayaw niya na ikaw ay, you know, may mangyaring masama sa'yo or hindi maganda. Kaya ka kinokorek. Hindi po ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Iba po yung palagi talaga siyang galit sa'yo. At tuwing kasama mo siya, hindi siya masaya talaga. Mas masaya siya, diba? It's a big sign. Hindi ka na niya mahal. Okay? Number 3 na sign ay, lagi na siyang late. Okay? Sa mga mag-asawa, lagi na siyang late na umuwi. Palagi sa bisyo. Sa mga tropa, magbisyo, gano'n, mas priority na yung ibang tao. And then at the same time, kapag may mga meetings kayo or may mga dates kayo, lagi na siyang late. Why? Kasi hindi na gano'n kahalaga yung makasama ka. Hindi na ganun kayo. Hindi ko naman sinasabing isang beses, dalawang beses that masasabi mo na hindi ka mahal. Sabi ko nga, lagi. It means always na ganun na. Mararamdaman mo na parang hindi ka na importante sa kanya. Kaya it's okay na kahit malate siya. It's okay na kahit na magtampo ka. It's okay na kahit magalit ka. It's okay na lang sa kanya. Kasi yun yung mga chance niya para makawala sa'yo. Para makalayas sa'yo. Kasi yun lang pala ang kanyang hinihintay. So it's a sign also. Kapag palagi siyang late sa pag-uwi or sa dates niyo or sa meetings niyong dalawa, baby sign, hindi ka na niya mahal. Number 4, ay, insensitive na siya sa feeling mo. Kumbaga, wala na siyang pakialam kahit masaktan ka. Wala nang self-control sa kanyang bunga. Wala siyang control sa mga sinasabi niya na masasakit. Kumbaga, kahit ano na lang, kahit pahiyain ka pa sa harapan ng maraming tao, harapan ng kanyang mga kaibigan, sa harapan ng kaibigan mo, pamilya mo, wala na siyang pakialam kasi insensitive na siya sa feeling mo. Wala na siyang pakialam sa kung ano man nararamdaman mo. Kasi nga, nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Next, number
Number 5, I believe, ay may mga sikreto na siya. Nagsimula na siyang nagkaroon ng sikreto, may bago na siyang password. Nakikita mo na lang na pero parang meron siyang tinatago, kapag meron siyang kausap, lumilihis, nagtago muna. Pag may tumatawag sa kanya, ganun. And makikita mo siya sa kanyang mga action, makikita mo sa kanyang, mga galaw na parang may tinatago to. Parang may mga bagay na ayaw niya na malaman mo. And you know in your heart, you know na meron siyang tinatago. It's a big sign na hindi ka na niya mahal. Kasi meron nga yung tinatago. Maaring yung pampalit niya sa'yo, masakit, pero yun naman katotohanan. Yung ipapalit niya sa'yo, or maaring something na pagtutunan niya ng oras whenever na wala na kayo. Number 6, lagi na siyang lumalabas tuwing gabi. Either tumatakas or, mahilig na ng jamming, mahilig na ng, sumama sa mga kaibigan, magpapakasaya. Why? Kasi hindi na niya nararamdaman yung masaya siya sa'yo. And hindi na niya nakikita yung importance na ikaw yung kasawa niya tuwing gabi. Kaya mas pipiliin niya at mas gugustuhin niya pa rin yung kanyang mga kaibigan kasi feeling niya mas masaya doon kaysa sa feeling mo. So, it's a big sign na hindi ka niya mahal. Kasi trust me, once ng isang tao, mahal ka talaga, mas priority at mas gugustuhin niya na mag-stay na kasama ka. Okay? Hindi ko na sinasabi na all the time, pero yung mindset niya, yung puso niya, nasa iyo pa rin. Kahit na lumabas siya, kahit na may mga kasama siyang iba, nasa iyo pa rin yung kanyang puso. A big sign na mahal ka. Pero kung opposite, Number 7 na sign is that kaibigan ko lang siya. Yun ang palagi niyang linya whenever na meron kang nakita na pictures niya or kachat niya na medyo sweet or something na parang may something sa kanila. And then kapag kino-confront mo siya, kapag kinakausap mo siya, is that ang palagi niyang rason, kaibigan ko lang siya. Actually, is that a big sign na hindi niya lang kaibigan yun. Okay? It's a big sign. Hindi niya lang kaibigan niya, kundi may something sa kanila. Trust me, he doesn't need to say na kaibigan ko lang yan. Kundi makikita mo sa kanyang action na sinisimulan na niyang iniiwasan yung taong yon para sa'yo kung mahal ka. Pero hindi. At palagi niyang sinasabi, kaibigan ko lang yon at mas may time pa siya doon sa taong yon, mas close pa siya doon sa taong yon. It's a big sign. May something sa kanila na nangyayari na. Number 8. This is weird but this is true also. Most of the time, hindi ka na niya sinatisfy sa kama. Why? Kasi nagiging for granted ka na lang. Kapag hindi mo na mahal ang isang tao, most of the time, hindi mo iisipin yung kanilang needs at yung kanilang wants. Wala ka nang pakialam. Ang mahalaga na satisfy mo yung sarili mo. Especially sa mga lalaki, kapag hindi ka na niya sinasatisfy sa kama, kundi naging taking for granted na lang yung sex nyo, gusto niya mabilisan lang palagi, walang romance, walang mga foreplay, gusto niya mabilisan lang, si big sign na hindi kanya mahal. Why? Nagrarush lang yan for granted. Gusto niya lang masatisfy yung laman niya. Pero, hindi siya interesado or ayaw na niya ng deeper connection sa inyong dalawa. Si big sign, hindi kanya mahal. Okay? Number 9 ay, simple, wala na siyang pakialam sa'yo. Sa lahat ng bagay, mararamdaman mo, makikita mo yun sa kanya na wala na siyang pakialam sa'yo. It's a big sign na hindi ka na niya mahal. And number 10, last but not the least, but this is very important. Alam mo sa puso mo, may nagsasabi sa puso mo, especially sa mga babae, may nagsasabi sa puso mo na may something na nangyayari dito at hindi na niya ako mahal. It's a big sign. At talagang, most of the time, 90% tumatama to. 90% tumatama to. 90% tumatama. It's a big sign na hindi ka niya mahal. So ngayon, ano ang dapat o pinaka-the best na dapat mong gawin? Okay? I want you to understand that sometimes, ang akala natin, mahal natin yung isang tao. Yun pala feelings lang. Kasi kapag mahal natin, kailangan na mag-survive siya whenever na dumaan siya sa apoy. Let me give you an example. Kapag isang lalaki sabi niya, mahal na mahal ka niya, so una mararamdaman mo yun, yung pagpapahalagaan niya sa'yo, lahat mararamdaman mo. Pero mapapatunayan mo lang na totoo ang kanyang love at hindi naka-foundation sa feeling kapag dumaan na yan sa apoy. Paano? Kapag nakita na niya yung weakness mo, kapag may mga worst na nangyari sa buhay nyo, kapag may mga pangit na at hindi maganda at nakilala ka niya at ang iyong pamilya at lahat-lahat na sabaw sa'yo, yun yung mga apoy. Kapag nag-survive doon, nag-stay pa rin na mahal ka, pinili ka pa rin, then it means mahal ka. Pero kung lumayo siya at naghanap na siya ng iba na fall out of love,
Pero dapat hindi yun ang term Kasi kapag mahal mo isang tao, mahal mo. Ang tawag doon, ang pinakadapat na tawag sa fall out of love is that nawala yung feelings. Because in the first place, you cannot say that you love a person without going through fire, without going through problems and struggles. Okay? So nawala lang yung feelings niya sa'yo. Yun yung dapat mong maintindihan para maintindihan mo siya. Ngayon, anong point ko dito? Kapag nawala yung feelings niya sa'yo, hindi love ang nawala, kundi in the first place, hindi ka na niya talaga mahal. Feelings niya lang yun. And ikaw na-deceive naman. Even you yourself. Minsan merong tao na akala mo mahal na mahal mo. Yun pala feelings. Nung nakilala mo siya, nakilala mo ang kanyang pamilya, nawala yun. Be honest, nawala yun. Hanggang sa wala ka na ng gana, ayaw mo na siyang makita kasi hindi yun love. Feelings lang yun. Or maaring ka move on mo pa lang or, sinaktan ka ng ex mo, kaya napatulan mo siya. Kasi hindi yun love sa totoo lang. That's just pure emotion. So, kung umalis, sabihin na natin nagkamali ka, lalo na yung mga magsyota, kapag umalis sila, kapag sumama na sila sa iba, nawala na yung feelings nila sa'yo, then pakawalan mo sila. You can never force someone to love you. In fact, love is a choice. In fact, love needs to go through fire, to go through struggle, problems, and to go sa mga part na dapat makilala mo yung isang tao bago mo masabi na talagang mahal mo. Pero kapag sa una lang yan, you can never decide, you can never say na mahal mo ang isang tao. Okay? So, kapag umalis siya, huwag ka maghabol, build yourself, come to your senses, go closer to God, repent, accept Him as your personal Lord and Savior, allow the Holy Spirit to change you, allow the Holy Spirit to work with you, and improve hanggang sa magkaroon ng abundance sa buhay mo, blessing sa buhay mo, prosperity sa buhay mo. Then, you can able to choose kung sino ang gusto mo. Diyan mo actually makikita yung mga tao na talaga mag-i-stay sa'yo. So, I hope that you are blessed. I hope na mayroon po kayong naintindihan. Don't forget to share this video. Shalom.